Abiso po sa publiko, magdoble ingat po sa inyong mga katransaksyon dahil ayon sa Philippine National Police, may naitala na silang mga kaso na scam pagdating sa hospital bill. Ang modus na mga yan alamin sa sentro ng balita ni Ryan Lesiges. Pinag-iingat ng Philippine National Police o PNP ang publiko hinggil sa bagong modus ng mga kawatan na hospital billing scam. Kasunod ito ng pagtaas ng bilang ng mga nabibiktima ng mga nagpapanggap na hospital staff sa mga kamag-anak na may nakakonfine sa mga pagamutan. Sa datos ng PNP, umaabot na sa 11 ang nabibiktima ng hospital billing scam. Inaalam na ngayon ng PNP kung paano nakukuha ng mga scammer ang detalye ng mga pasyente, partikular na ang mga contact details ng kanilang biktima. Ayon kay PNP spokesperson at PRO3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, modus ng mga ito na mag-text sa mga kamag-anak ng pasyente at magpapakilala ng hospital staff. Sinasabi ng mga ito na kailangang bayaran agad ng biktima ang hospital bill ng kaanak nito sa pamamagitan ng e-wallet, kasabay ng pangakong bibigyan sila ng malaking discount sa kabuuang bill na kanilang babayaran paglalabas na sa ospital ang pasyente. Gayunman, hindi na aniya makontak ang mga ito pagkabigay nila ng pera. Sinasabi na ito na po yung kanilang mga existing hospital bills at pwede po silang tumulong para mas mapababa po yung kanilang mga bill po. However, there is a need for them to send a initial payment po at yun po yung gagamitin para i-process po yung possible discount po nila. At meron na pong mga nabiktima, may mga nakapaglabas po ng 100,000, may nakapaglabas po ng 77,000. At ang isa po sa tinitignan po nila, sir, is na maaaring may in-cahoots po doon po sa mga hospital. Ayon kay Fajardo, kabilang sa iniimbestigahan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang posibilidad na may kasabwat sa mga ospital ang mga scammer dahil hindi naman nila makukuha ang contact number ng mga kaanak ng pasyente kung wala silang kasabwat sa loob ng ospital. Payo ni Fajardo, direktang magbayad sa billing section ng mga ospital upang maiwasan ang ganitong modus. Alam po natin ang mga criminal po would always find ways. Siguro some of you might have been victimized na may nare-receive po tayo ng mga offer, mga promo sa mga hindi natin kilalang numero, baka random lang ba ito. But what is important is ma-determine natin na wala sino man ang nagbibigay ng mga contact numbers po for purposes of deceiving po itong mga kaawa-awang biktima po. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.